Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So aminin natin, isa sa pinakamasayang araw ang payday. Pero minsan, isa rin sa pinaka nakaka-disappoint pagkakita natin ng payslip natin. Bakit ang laki ng kaltas sa sweldo ko? Exempted nga ba talaga ako? At saan nga ba napupunta ang mga kinakaltas na tax sa akin? So sa video na ito, pag-usapan natin ang beginner's guide sa income tax sa compensation or sweldo ng mga empleyado. Bago tayo mag-compute ng tax, alamin muna natin ang mga mandatory and other deductions. Ito po yung mga deductions natin sa sweldo dahil hindi po sila subject sa income tax. Una ay ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ito ang mga contributions nyo. Ang good news ay hindi sila pwedeng taksan ng BIR. Next ay 13-month pay and other bonuses. Hanggat hindi lumalagpas ng 90,000 ang total ng bonus mo sa isang taon, ligtas yan sa tax. Pangatlo ay ang de minimis benefits. Ito yung mga small value perks or allowances tulad ng rice subsidy, laundry allowance, medical assistance, leave monetization at iba pa. Take note po na effective January 2026, tumaas na po ang limit ng mga de minimis benefits. Ang withholding tax sa sweldo ay dinideduct ng employers sa employees. Ito ay advance payments para sa annual income tax due sa sweldo ng employee. Ang employer na po ang bahalang mag-compute ng ating income tax kung tayo ay empleyado. So after deducting mga mandatory deductions tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ang de minimis benefits at 13-month pay na hindi po lalagpas ng 90,000. Ang withholding tax ay computed based sa progressive tax schedule. So gamit po natin na withholding tax table ay ang revised withholding tax table effective January 1, 2023 and onwards. So ang mga empleyado na kumikita lamang po sa compensation income or sweldo, qualified po sila sa substituted filing. In terms naman po sa annual income tax due ng employees, kung qualified po ang employee for substituted filing, hindi na po kailangan mag-file ng annual income tax return ang employee. Ang importante po ay equal ang ating total withholding tax for the year at ang ating annual income tax due bilang isang employee. Kasi kung may difference po, magkakaroon tayo ng either tax deficit or tax refund. Excited sa payday pero takot mabawasan ng tax. Alam nyo ba na hindi po lahat ng employee ay subject sa income tax? So zero po ang income tax due ng ating employee kung hindi po aabot ng 250,000 ang kanyang total taxable income for the year. Pero clarify po natin ito para hindi po tayo malito. Ang minimum wage earner ay yung mga sumisweldo based sa statutory minimum wage ng region nila. Kahit lumalagpas pa sila ng 250,000 dahil sa overtime or holiday pay, exempt pa rin po sila sa tax. Low-income earners naman ay kung ang sahod ay above minimum wage pero ang total na kinikita sa isang buong taon ay hindi lalagpas ng 250,000. So pasok po yan sa zero tax bracket. So paano natin malalaman kung tayo ay masasubject na sa income tax dahil lalagpas na po tayo sa 250,000 na limit? So ito po yung computation. Kunin ang gross annual salary, so monthly pay times 12 months. Minus any mandatory deductions as employee share for SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Minus din ang 13-month pay, basta hindi lalagpas ng 90,000 ang total bonuses mo for the year, tax-free po yan. Then minus any de minimis benefit. Kung ang result ay 250,000 pababa, yung buong amount ang take-home pay mo dahil walang tax. So halimbawa, meet Berto. In 2026, Berto earned 22,000 a month. Mukhang lalagpas siya sa 250,000 na limit, di ba? But let's check kung lalagpas nga ba. Ang kanyang gross annual salary ay 264,000, computed as 22,000 times 12 months. And let's say na ang kanyang total mandatory contributions for the year para sa SSS, PhilHealth and Pag-ibig ay 22,200. While ang kanyang 13-month pay ay 22,000 at wala naman siyang natatanggap na non-taxable allowances or de minimis. So ang kanyang annual salary ay 219,800. Pansinin po natin na ito ay below 250,000.
Kaya wala po siyang tax sa kanyang sweldo dapat. Emphasize ko na lang po kung more than 250,000 yung ating taxable compensation for the year, tayo po ay magiging subject na sa withholding tax. Depende na lamang po yung bawas or kailan ang kaltas sa pag-receive po natin ng sweldo natin. So halimbawa, ang monthly na basic salary ni Berto ay instead na 22,000, ito ay 28,000. Kaya ang gross annual salary niya ay 336,000. Ang kanyang total mandatory contributions ay 27,600 at 13-month pay na 28,000. Kung every kensena po nare-receive ang sweldo, ang withholding tax para sa first kensena ay computed as 14,000 na basic pay minus mandatory deductions na 2,300. Ang taxable income ay 11,700. Dito natin i-base ang computation ng withholding tax. Gamit ang withholding tax table, 11,700 minus 10,417 equals 1,283. Itong amount na ito ang imumultiply natin sa 15%. Kaya ang withholding tax ay 192.45. Kaya ang net take-home pay para sa first kensena ay 11,507.55. Same process din po sa second kensena pero wala na pong mandatory deductions. 14,000 ang subject sa withholding. Para naman sa ating mga business owners na meron po silang mga empleyado, sila ang withholding agent. So tungkulin nila na i-compute ang tamang tax ng ating mga empleyado. Take note po sa update sa de minimis limits. I-remit sa BIR ang na-withhold na tax via BIR Form 1601C every month at ibigay ang BIR Form 2316 sa employees as proof of withholding. And that's it. So kung nakatulong po itong video na to, please give it a thumbs up and pakishare na rin sa friends and families nyo na nangangailangan ng information na ito. Pwede nyo rin pong panoorin yung video ko tungkol sa pag-fill up ng BIR Form 2316. Para mas maintindihan natin ang withholding tax sa mga employees. Yung link ay nasa description ng video na ito. And kung gusto nyo rin pong i-support yung channel, meron din po tayong channel membership. Ang mga members ay may priority sa pagsagot ng mga tax-related questions sila. Meron din po silang access to members-only na videos. So this is Gerard. Salamat sa panunod and I'll talk to you in the next one.